psychological tricks para makaipon ka ng pera. Nais mo bang makaipon ng pera? Malamang lahat tayo gusto niyan. Pero kahit anong try natin, parang napakahirap. Sabi nga, the spirit is willing, but the body is weak. Ramdam na ramdam ko yan nung nagtatrabaho ako na meron akong fixed salary at may inaasahan every kinsenas katapusan. At kahit ngayon nag-negosyo na ako, ay parang nag-struggle ako sa pag-iipon. Naalala ko nagtatrabaho ako, meron akong pundar mentality or yung tipong dapat meron akong physical na bagay na nabili out of my salary. So ginagawa ko every payday ay dapat meron akong bagong set ng damit, bago yung damit ko, at yung time nakikay pa tayo at mahilig mag-ayos at pumorma. So, lagi tayong maraming magagandang damit. Tapos, nung medyo nag-mature na ako, ay into tech or gadgets na ang hilig ko. Ang dami kong tech accessories na binibili. Dati sa CDR King, nung naging accessible ang online shopping like Shopee, ay nako, lahat na lang ng gusto ko para sa gadget ko ay binibili ko. Ang mura kasi, di ba? Tapos, i-meet mo lang yung minimum amount requirements ay magiging free shipping na. Yun ang marketing strategy ng mga platform. Napapagastos talaga tayo kahit nga hindi natin kailangan. Tulad nito, marami akong bagay sa aming bahay na binili ko, chinek out ko, pero pagdating sa bahay ay parang hindi ko naman napansin. Hindi ko na nga nabuksan pa. Personally, nag-struggle pa rin ako from time to time when it comes to impulse buy sa mga online shopping platform. Pero ito yung mga bagay na na-implement ko na masasabi kong effective when it comes to tricking our brain para makaipon ng pera. Ang unang psychological trick na pwede natin gawin ay uninstall ang ating social media sa ating mga phone. Ang sabi nga, ang outside world ay abot na natin sa ating mga daliri. Dahil through internet and our mobile phone ay nakaka-access na tayo sa different information, nakakapag-shopping na tayo, nakakapag-conduct nga tayo ng business na sa phone lang ang gamit. Dami nating makikita. Pag nakita natin yung kakilala nating nag-travel sa ganito, kumain sa ganito, o bumili ng ganito, naku-curious tayo kung ano yun or saan yun, di ba? Hindi naman tayo nang-inggit, pero naku-curious tayo. Napapasearch, napapatanong kung ano yon, at later on, parang gusto na rin natin. Naging member ako ng mga Facebook groups like the Boodle Group, Homebodies, Boodle Besties, at dito ko nakikita yung mga iba-ibang produkto na hindi ko naman alam na meron. Pero nung nakita ko yon, parang kailangan ko yan At napapa-add to cart at check out na nga tayo. Sa TikTok, usong-uso ang affiliate marketing. So, lahat na halos naging content creator at piniflex nila, ginagawa nila ng video at pinapromote yung mga products na nabili nila. So, madalas gusto ko lang magpaantok, mag-scroll ng konti, mag-relax. Pero ang dami ko nakikitang produkto na pinapromote ng ibang creator. Kaya ayun, nabubudol na nga rin tayo. Sa pagtambay sa social media, actually, naging vulnerable tayo. Kung gusto natin magtipid, ay dapat wala talaga tayo sa social media. Meron ako separate business phone at yun yung ginagamit ko pang engage at pang post, pang create ng content sa aming mga business account. Pero sa personal na phone ko ay hindi na ako nag-install ng social media apps. Ang pangalawang psychological trick para makaipon ka ng pera ay i-install mo ang mga shopping apps sa phone mo. Ito, prone tayo dito, lalo kapag hindi tayo nakakatulog, ay nagbabrowse tayo sa mga shopping platforms at merong mga naka-flash sale or may mga nagla-livestream na bigla kang na-hook sa mga presenter nila at yun, napa-check out ka na kahit hindi mo naman talagang intensyon mag-check out. At alam nyo, ang pansin ko, once na nakapag-check out na tayo or nakabili na tayo, parang na-break na yung resistance natin at parang tuloy-tuloy na yung check out natin. Pansin mo yun, once na nag-check out ka, mamaya parang sunod-sunod na yung pag-check out mo. Comment nyo nga sa baba kung na-experience nyo rin yan or na-observe nyo yan sa sarili nyo. Kaya nga dahil gusto kong makaipon, ay ginawa kong inaccessible or very inconvenient na mag-check out sa aking phone. Kung meron akong kailangan bilhin online, ay ginagamit ko yung desktop ko para mag-browse at mag-check out. Kasi pag nasa desktop, parang very transactional yung pag-check out mo. Ang pangatlong psychological trick para ikaw ay makaipon ay gumamit ka ng cash whenever you are buying something. Nabanggit ko sa previous vlogs ko na for business purchase ay credit card ang ginagamit ko for traceability at syempre may mga cashback. Pero for personal purchase ay mostly cash ang ginagamit ko, lalo kapag pwedeng magbayad ng cash. Kasi ang effect nito, pag cash or tangible physical money yung pinambabayad natin, nafe-feel natin na may something talaga na may nawawala sa atin compared kapag card lang or isang pindot lang ay check out na hindi mo nararamdaman na nauubusan ka na pala ng pera. So, yung mga bills na online naman na ang bayaran like rent, electricity, internet, online naman na namin binabayaran. Pero yung mga expenses na kailangan ng cash like yung pang grocery, pamalengke, pangkain sa labas, or pang online shopping ay gumagamit ako ng envelope system, katulad nito. Tapos, meron siyang ziplock. Tapos, naka-proportion dito yung budget ko per category. So, malalaman ko kung magkano na lang yung allotted budget for that or naubos ko na.
Kung gusto mo palang gumamit ng ganitong budget organizer, ay ilalagay ko ang link sa baba. Ang pang-apat na psychological trick para ikaw ay makaipon ay mag-set up ka ng automatic deduction papunta sa iyong savings account. Kung ikaw ay may online banking apps, ay pwede mong iset up ang automatic deduction or automatic transfer from your main bank account to your secondary bank account or savings account. For example, kumikita ka ng 20,000 per cut-off at sinet mo na 10% ang isi-save mo every cut-off, so 20,000 yon. Pwede mong iset yun sa mga banking apps mo na i-automatic transfer niya para hindi mo na makikita yung amount na yon at hindi mo na siya masasama sa budgeting mo. Meron nga tayong kasabihan, out of sight, out of mind. Kung hindi mo na siya nakikita as your money, ay hindi mo na siya magagastos. Kung wala yan sa mga banking apps mo, ay baka need mo i-manual na i-request sa branches ng bank mo yung auto-debit or auto-transfer na setup sa yung bank account. Personally, ang ginagamit ko for this kind of setup ay Union Bank. Unsponsored po ito, pero sinishare ko lang. So, meron akong dalawang bank account at may scheduled transfer sa isa ko pang bank account para doon namin tinatransfer yung savings. At meron pang isa, yung savings para sa payment namin for taxes. Ang panglimang psychological trick para makaipon ka ng pera ay i-procrastinate mo or i-delay mo ang pagbili ng mga bagay-bagay. Dahil minsan, nasa bugso lang ng damdamin yan at parang na-hype tayo. Matulog ka muna at i-delay mo ng 7 days at i-assess mo kung kailangan mo pa rin after that time. Natutunan ko to actually kapag magka-travel kami, parang may desire akong bumili ng mga bagong damit. Bagong bag, bagong tsinelas, bagong damit, pang OOTD sa travel. Pero may time, lahat ng chineck out ko na delay. At dahil dyan naging resourceful ako. Lahat ng damit, gamit na meron ako na tingin ko pasado sa akin na pang travel, ay yun yung ginamit ko. Na-realize ko, makakasurvive naman pala talaga ako sa travel. Makakagawa ko ng magandang picture at OOTD nang hindi ko kailangan ng bagong damit. So, ganun mo lang ginagawa ko. Dine-delay ko or kung gusto mo, i-add to cart mo muna. Pagpaliban mo muna ang checkout. Baka later on, makalimutan mo na yung check-out mo. Pero may mga bagay din na dine-delay kong bilhin pero na-realize ko, kailangan ko pa rin. Like, for example, yung mic ko dito sa vlog ko. Ngayon, wala pa rin akong mic. Ginagamit ko pa rin ang default microphone ng aking phone. Pero medyo nahihirapan ako kapag may mga dumadaan na sasakyan or nagbabark ang aking dog. So, parang kailangan ko na talaga sa aking vlog na bumili ng mic. Kung may marirecommend kayo dyan, ay comment nyo dyan sa baba. Ang pang-anim na psychological trick para ikaw ay makaipon ay i-compute mo yung time value ng bagay na bibilhin mo. So ito yung kukomputin mo yung per hour na wage mo or kinikita mo at i-compute mo ilang oras mo ba kailangan pagtrabahuhan ang isang bagay na bibilhin mo. For example, ang sahod mo sa isang araw ay 800 per day. So lumalabas na parang 100 per hour ang sahod mo. So kung bibili ka ng tagi 8,000 na sapatos, for example, it is equivalent to your 10 days of work. Worth it ba yun para sa'yo? Kung bibili ka ng iPhone na worth taga 100,000, ay worth 125 days ng trabaho mo yun. Kapag kinonsider mo yung time value ng bagay na bibilin mo, napapaisip ka, di ba? Iniisip mo kung worth it ba yung oras, yung pagod, yung stress para bilhin yung bagay na yon. Ang pera kasi parang unlimited, di ba? Pwede mo siyang kitain uli, pwede kang mangutang, pwede mong palakihin yon, padamihin. Pero ang oras mo, hindi. Kapag ginawa mo ang bagay or nirender mo ang service mo sa isang bagay, ay nawalan ka na ng oras. So kapag in-evaluate mo yung amount ang bibilin mo sa time value na nirender mo, ay somehow magiging mas masinop ka sa bibilin mo, di ba? Ang pitong psychological trick para ikaw ay makaipon ng pera ay gamify your savings at monitor your progress and goals. Trabaho ako ay gumawa kami ng challenge ng aking mga ka-office mate. That is the 52 weeks challenge. Dahil may 52 weeks sa isang taon. At weekly ang sahod namin. So, meron kaming challenge na magsisave kami ng pera every week. Pag ginawa namin, parang 100 pesos lang per week. So, that's equivalent to 5,200 in a year. Kung may budget pa kayo, pwedeng 1,000 every week. So, 52,000 sa isang taon. So, ginawa namin, nag-print kami nung challenge at nilagay namin sa isang Tupperware. At every week, pag naguhulog kami, ay sinishadan namin yung week na yon. So, somehow na gamify namin. Parang exciting. At the same time, matatrack namin yung progress namin. At nakaka-excite na malapit na kami sa aming goal. Ngayon, dahil digital na at nasa bangko
or nasa up na ang ating kaperahan, I am trying to save naman sa GSave, sa GCash. Unsponsored ulit to. So, tinatry ko namang mag-save ng 1,000 per week sa GSave. At kahit pa paano ay magkakaroon to ng interest. Meron din akong ginagamit na tracker. Isa-save ko yan sa baba at sinishadan ko yon every time makakapag-transfer ako sa aking GSave. Sa tracker, pwede mo lagyan ng goal. For example, pang down payment mo sa bahay, sa sasakyan, or pambili ng isang luxury bag or luxury shoes. So, kapag ginamify natin or nilagyan natin ng laro, ay somehow na-motivate tayo to do the act of saving. So, yun lang muna. Hopefully, makatulong sa inyo itong na-share ko sa inyo 7 psychological trick para makaipon tayo ng mabilis. Naibahagi ko to kasi naniniwala ako kapag may savings tayo, emergency fund man, or pang-goal natin, pangbili ng mga bagay-bagay, ay somehow nagkakaroon tayo ng excitement at nagkakaroon tayo ng peace of mind. Ang kalaban kasi natin dito ay yung burnout at na-realize natin at the end of our life, at the end of our career, or at the end of the year, ay nagkumahog tayo sa pagkatrabaho, sa pagnenegosyo, pero wala tayong naipon. Kasi pag nangyari yun, parang walang sense yung hirap at pagod natin, di ba? Kung nagustuhan mo palang video to, ay inaanyayahan kita sa ating Facebook group na Discarding Online Seller. Kahit hindi ka online seller, ay welcome ka dyan. At doon tayo magkwentuhan, magpalakasan, magbigay ng tips and tricks and strategies regarding sa pag-start at pagpapalago ng business. Ang panalangin ko ay patuloy pa tayong pagpalain ng Panginoon at ang ating negosyo para patuloy tayong maging pagpapala pa sa ibang tao. Maraming salamat!